Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 11, 2025, Sabado ng ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Joel, chapter 4, verses 12 to 21. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kailangang humanda ang mga bansa at magtungo sa kapatagan ni Josaphat. Akong Panginoon ay mauupo roon upang hatulan ang lahat ng bansa sa paligid. Ubod sila ng sama. Gapasin mo silang parang uhay sa panahon ng anihan. Ligisin mo silang parang ubas sa pisaan hanggang sa umagos ang katas. Angaw-angaw ang nasa kapatagan ng paghatol, sapagkat darating na ang araw ng Panginoon. Wala nang liwanag ang araw at ang buwan, at hindi na kumikislap ang mga bituin. Dumadagundong ang tinig ng Panginoon mula sa bundok ng Sion. Animoy kulog na nagbubuhat sa Jerusalem, ano pat nanginginig ang lupa't langit. Subalit iingatan niya ang kanyang bayan. Sa gayon, malalaman mo Israel na akong Panginoon ang inyong Diyos. Ang aking tahanan ay ang Sion, ang banal kong burol. Lungsod kong banal ang Jerusalem. Ito'y hindi na muling masasakop ng mga dayuhan. Sa panahong iyon, magiging panay na ubasan ang mga bundok. Mga bakahan ang makikita sa bawat burol. Mananagana sa tubig ang buong Huda. Dadaloy mula sa templo ng Panginoon ang isang batis na didilig sa kapatagan ng Sitim. Magiging disyerto ang Ehipto at magiging tigang ang lupain ng Edom. Sapagkat sinalakay nila ang lupain ng Huda at pinatay ang mga mamamayang walang kasalanan. Ipaghihiganti ko ang lahat ng nasawi. Di ko patatawarin ng sinumang nagkasala. Ang Huda at ang Jerusalem ay pananahanan magpakailanman at tatahan naman ang Panginoon sa bundok ng Sion. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At ngayon po ay huling araw para sa linggong ito, ika-27 linggo sa karaniwang panahon, at atin din pong sa huling bahagi din ng linggong ito ang aklat ni Propeta Joel. So kung nasundan niyo po, bihira natin mabasa aklat ni Habakuk, ni Malakias, ni Propeta Joel. Sa linggong ito, maging si Ageo, si Propeta Ageo, ay atin pong nabuklat at nabasa muli. Itong mga ito ay mga propeta at sila ay nagpahayag ng propesiya na ipinapahatid. Bagamat ang propesiya ay nangangailangan po ng masusing pagninilay at pagdarasal upang maunawaan natin kung ano ang kahulugan ng propesiyang ito. Dahil kung hindi natin ito pagtutuunan ng pansin o paglalaanan ng panahon, may iwan lang tayo doon sa takot. Nakakatakot yung mga pahayag, nagugunawin ng mundo, gagalaw ang langit at lupa, baka doon lang tayo maiwan. Pero ang propesiyang ito ay laging nagbibigay ng pag-asa para sa mga taong namumuhay ng may katapatan sa Panginoon, namumuhay ng mabuti at sinisikap na maging mabuti. At yung mga gumagawa ng masama, namumuhay sa kasalanan, sila ay may pagkakalagyan talaga. At darating ang araw, talagang ang haharap tayo sa Diyos. At mismo ang Diyos ang hahatol sa atin. Pag-upo, pag-upo niya sa kanyang trono, siya ang magbibigay ng hatol sa bawat isa sa atin kung paano nga tayo namuhay sa mundong ito. Bagamat ito ay propesiya noong sinaunang panahon pa, wala pa si Kristo, hindi pa nagiging tao, hindi pa pinapanganak si Kristo. Pero ito na yung propesiya na may isang hari na iluluklok sa kanyang trono at siya ang mamamagitan para sa atin. Hindi lang basta hatulan
kundi mamamagitan din para sa lahat ng mga naging tapat sa Panginoon kahit gaano man kahirap ang naging buhay niya sa mundong ito. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.